Okay, class. So, good morning or good evening, good afternoon. Today, we are discussing the question document examination pieces. Ano po? So, dyan may makikita kayo na 5 pieces. Okay? So, una dyan, sa collecting ng QD case or the specimen. So, we have the collection. So, sa collection, yun daw po yung pagkuha ng question at non-document. So, kung yung scrutinized document and the standard document. Okay? So, pangalawa, analysis. So, yung pag-aaral ng mga features tulad ng strokes, no, spacing, kung ano yung ink na ginamit, kung may pen pressure ba siya, kung merong mga iba't ibang writing instrument ang isinulat doon sa document na yon. Pangatlo is the comparison. So, sa comparison naman, ito daw yung pagko-compare o pagtatapat ng question document at ng standard writing. Okay? Sa pang-apat is the evaluation. So, i-evaluate or titimbangin kung magkatulad ba or magkaiba yung question document at yung standard writing. Okay? The fifth is the solution of the case. So, pag dito naman, magbibigay yung expert ng kanyang opinion as examiner. Okay? So, next, so ito po yung ating evaluation sample. Ano po? So, ito ang magiging basihan natin. Ano po? Isa sa mga magiging activity natin next week. So, pakitignan po ng maigi. Ano po? Kung meron, kung may nakikita kayo dyan na pagkakaiba from the second specimen rather, then third specimen, ilalagay niyo po yan sa baba. So, yung mga differences, kung magkapares ba ng loop, magkapares ba yung terminal or initial ng isang stroke, kung mas malaki ba yung kuha, no, yung pinakabilog, yung pinaka-loop. So, titingnan niyo yan bawat isa. So, isa yan sa magiging activity natin by next week. So, next po ay collecting question document. So, original document is preferred. Question document examiner would rather not have a copy but can still use them. So, dito naman, okay lang daw na may duplicate, ano po, pero mas ina-advise na original document, no? Mas ina-advise ni question document examiner na original yung ipe-present. No po, kasi mas gusto ng examiner ang original kaysa photocopy. Kasi nga, yung mga details katulad ng ink, no, yung pressure marks, yun kasi yung mga inana nila, kino-consider nila. Ano po. So, kasi lahat ng ebidensya daw, dapat minamarkahan. Okay? Minamarkahan ng ano ma'am, ng initial at date ng QDE or ng question document examiner. Okay? So, sabi dyan, sabi ko nga, all evidence should be marked by the QDE. So, sabi na ni ma'am, usually initial and date. So, if a document cannot be marked, it should be placed in envelope and sealed with initial and date. So, kapag tapos mo na, no, tapos mo nang markahan, yung question document na yon or yung scrutinized document na yon, ilalagay mo siya sa envelope para hindi siya malukot. Okay? Ano pa dapat mong gawin? Dapat sealed. At lagyan mo dapat ng marka na ng iyong initial at kung kailan mo nilagay doon sa envelope. Okay? So, initial and date. Kunyari, ang pangalan ni ma'am ay Beriso Jovelyn A. So, ang ilalagay ni ma'am sa initial is pwedeng Beriso JA. Okay? Tapos yung date ngayon. Kunyari, November 5, 2025. Okay? Next is the collecting samples or exemplar. So, dito naman, ang exemplar, di ba, nandun tayo sa stages or procedures nung sa standard document. So, sa exemplar doon, sabi, yun daw ay comparison ng standard writing saka sa question document. Okay? So, handwriting used as standard for comparison with the document in question. So, dito sa stage na to, kino-compare lang ano po ang question and the standard writing. So, sabi dyan, meron daw pong dalawang uri, no? May dalawang types daw ng exemplars. Una, yung dictated or requested. So, pag sinabing dictated or requested, prepared upon request.
Okay, so ano example natin yan? Ano example natin? Pag pumunta ka sa bangko, hiningian ka ng tatlong specimen. Kasi minsan, pag transaction mo, magpapapalit ka ng cheque, kadalasan ang ginagawa ng teller, pinapapirma ka sa likod ng tatlong beses. So, upon request, sinabi ng teller na mag-sign ka dyan, then nag-sign ka, so yan ay isang dictated or requested exemplar. Okay? Pangalawa naman, ang dictated or collected, so written in the ordinary course of business. So, ano mga example nito, ma'am? Yung attendance ni ma'am. No po. So, day by day, gumagawa si ma'am or nagre-record si ma'am ng attendance. Ano pa? Kapag note kayo or pinagsusulat kayo ni ma'am, ano po? So, day by day na activity course. Okay? So, day by day na pagsusulat. So, yan ay isang undictated or collected exemplars. Okay? Next po ay basic points that should be considered in obtaining a collected standard writing. So, una, the amount of standard writing available. So, isa daw sa ating mga kino-consider sa pagkuha ng mga collected standard writing ay yung amount. Okay? Yung sapat. Kung sapat ba, yung dami, no? Nung standard writing. Kasi mas maganda, mas marami, kasi mas yung outcome niya mas maganda. Kasi sabi nga, di ba, the more the merrier. So, mas madaming standard document, mas maganda yung outcome kasi marami sila magiging mako-compare ng mga documents. Pangalawa, the similarity of subject matter. So, dapat daw may similarity. Ano? Kasi, kunyari, ang case ay pirma ni Ma'am Job. Tapos, ang kinuha mo na standard writing ay pirma ni Chupapi Monyanyo. So, may similarity ba doon? So, wala. Okay? Kasi ang subject matter natin is yung pirma lang ni Ma'am. Pero, dapat, ang hindi mo kunin, yung pirma ni Chupapi. Kasi hindi sila similar. Okay? Kung dapat pirma ni Ma'am Job, pirma lang dapat ni Ma'am Job lahat. Okay? Pangatlo po is the relative dates of the disputed and the standard writing. So, dapat daw magkakalapit yung petsa ng pagkuha ng standard writing. Kunyari, ngayong week, kumuha si ma'am o kumuha ng standard writing ni ma'am. Then next week, kumuha ulit ng standard writing na ma'am. Then next week ulit, kumuha ulit ng standard writing ni ma'am. So, yun. Isa sa mga basic points yun. Ilan na tayo? Pang-apat. So, the conditions under which both question and known specimens were prepared. So, dito naman, titingnan natin, kung paano or saan or paano i-prepare yung standard writing. So, titingnan natin yung conditions. Kung yung nagsusulat ba nung sa standard writing natin ay mainit yung kanyang place or environment, dapat ganun din yung pagkuha natin ng standard writing. So, isasaalang-alang natin, yung conditions ng pagkuha ng parehong question document at ng standard writing. Okay? So, panglima, the type of writing instrument and paper use. So, syempre, dapat i-consider din natin kung ano yung mga ginamit doon sa pag-execute ng document na yun. Okay? So, paano? Kung ballpoint pen ang ginamit dun sa isa, dapat yung ballpoint pen din ang gagamitin doon sa pag-collect ng standard writing. Kung ang paper ay bond paper, so dapat bond paper din ang gamitin. Okay? Next po is condition that should be observed in obtaining request standard. So, the material must be dictated to the writer. So, dito naman, yung mga kondisyon na dapat nating i-consider o i-observe sa pagkuha ng request standard. Okay, so the material must be dictated daw yung gagamitin natin na material doon sa writer is dictated dapat. Hindi sa kanya ipapakita yung subject. No? Hindi sa kanya ipapakita yung isusulat niya. Okay, so dapat daw dictated. Next, the dictates text must be carefully selected. So dapat piliin daw yung
i-dictate doon sa writer. Kasi kung ano lang yung kailangan niyang makuha na info or yung strokes or kahit yung specific na individual characteristic, dapat yun lang yung kukunin niya. Okay? Para wala lang paligoy-ligoy, di ba? Direct to the point na agad. Okay, pangatlo, some portions of the dictation should be repeated at least 3 times. So, dito naman, kapag ka nag-observe or nagko-consider tayo ng request standard, dapat daw po ay uulitin ng 3 beses. Okay? Dapat daw po uulitin. Bakit kaya? Kasi po, mas maganda na accurate yung maririnig ng writer. Ano po? Kasi para hindi na mahihirapan si QDE na tignan kung ano yung characteristic doon sa pagsusulat niya. Okay? So, pang-apat, an adequate amount of writing must be included. So, dapat daw sapat yung dami no po, ng standard writing. Kasi nga sabi ko kanina, mas madaming standard writing, mas maganda. Okay? Pang-5, writing instrument and paper should be similar to those used in preparing the disputed document. So, dito naman, parang kanina lang sabi, dapat kung ano daw yung ginamit na writing instrument at papel doon sa question document, dapat ganun din daw ang gagamitin doon sa pagkuha naman ng request standard. Kasi, bakit? Kasi magkakaiba ang textures, magkakaiba ang lapad, magkakaiba ang tinta po ng writing instrument. May mga writing yung paper na magaspang, may madulas. So, dapat, kung ano lang yung nandoon sa disputed document or doon sa question document na ginamit, yun lang din yung gagamitin sa pagkuha ng request standard. Okay? Nothing more, nothing less. Okay? So, the dictation should be interrupted at interval. So, dapat daw, himay-himay or merong intervals. No? Kasi bakit? Kailangan natin ng intervals or interruptions doon sa atin sa pagdidictate doon sa writer. Kasi, karamihan, kapag kunyari nga, kahit ako, pag nagde-discuss ako, di ba, kapag nagpapa-spelling si ma'am. So, dapat daw ay may interruption. Kasi, kalamitan yan sa mga writer, kabisado na nila yung sinasabi. So, mas maganda na may intervals, katulad ng word. Kunyari, magsasabi si ma'am ng word na embell. So, hindi niya alam kung embellishment ba yun or embell lang na word. So, mas maganda may interruption kasi mas makikita natin yung handwriting characteristic ng isang writer. Kasi doon natin makikita kung meron ba siyang individual characteristic, kung ang letter I niya ba ay may heart, kung ang letter I niya ba ay nasa gilid yung tuldok o nandun sa pinaka-tapat sa taas. So, titingnan kasi ng QDE yung characteristic ng pagsusulat niya. Kasi kapag ka nahihinto, di ba, minsan nagpe-pen lip, no? Minsan naman may interruption doon sa pagsusulat. So, makikita yung characteristic na yun. Pang-7, normal writing condition should be arranged. So, dapat, kung ano yung environment sa pagkuha doon sa question document, ganun din yung environment sa pagkuha or pag-obtain ng request standard. Kasi, class, isa din sa tinitingnan na characteristic doon sa pagsusulat kung paano in-execute yung pagsusulat ng writer. Ano po, kung kayo nga kapag mainit, 'di ba? Kayo ay irritable kapag may ginagawa. So, ganun din kapag ginawa yung question document na 'yon na malamig or mainit, dapat ganun din ang gagawin sa standard writing. Okay, sa pagkuha ng request standard. Kasi po, mas kino-consider po ng mga QDE yung ganyang mga setup. Okay? So, pointers in taking request standard to eliminate the possibility of disguise. So, document must not be shown to the subject. It must be dictated. So, sabi ko nga kanina, dapat hindi po ipapakita sa writer yung kanyang isusulat. So, dapat i-dictate po yan ng question document examiner. Next, dictated must be next by carefully selected. It must contain all words, letters, numbers, figures that are contained in the question. So, pipiliin lang natin. Ano po? Pipiliin lang natin yung i-dictate natin doon sa writer. Kasi nga,
Kung ano lang naman yung specific na pinagtatalunan doon sa question document, dapat ganun lang din i-contain nung mismong standard writing na kinukuha natin. Okay, ng request standard writing na kinukuha natin. Nothing more, nothing less. Okay, so dictation must be interrupted by interval. So as is to obtain the writer's habit or characteristic. So as sinabi ko kanina, stated kanina, dapat may mga intervals. Para daw, sabi nga, para makita ang writing habit at characteristic ng isang sulat ng tao. Okay? Next po is pointers in taking request to eliminate the possibility of disguise. So ito ay continuation lang. Sufficient must be dictated to facilitate the request for laboratory examination. So dapat sapat daw po na yung kuha, no, yung pag-facilitate ng request standard writing para sa mga laboratory examination. Sabi ko nga kasi, mas maganda na mas maraming standard writing ang ipasa sa laboratory para mas maraming chances na makakakuha tayo ng solution doon sa QD case na yun. Okay? Dapat daw po ay sapat. Okay? Similarity of writing material must be observed. So, ulit-ulit na. Dapat daw, para makaiwas tayo sa possibility of disguise, titingnan daw natin yung similarity. Dapat, nung writing material na ginamit sa question document at doon sa standard writing. Okay, so yan po ay mahigpit na ino-observe. Next, do not forget to have the request standard be witnessed by at least 2 individuals other than the investigator. So, habang ginagawa yung writing ng writer sa isang room, so dapat daw merong witness. So, at least 2 individuals other than the investigator. So, ibig sabihin, si question document examiner, sa investigator, at 2 witness. So, bali 4 kayo sa isang room. Okay? Kung nandun kayo, tinitingnan nyo yung nagsusulat na yun. Date or time the standard writing signature was taken and further signed by the person taking the request and the investigating officer. The purpose is to prevent the denial of the suspect victim of his handwriting or signature. Para daw maiwasan din natin yung pagkakaila nung writer na hindi sa kanyang sulat yun. May ganyan kasi yung nangyayari na pinasulat na nag-undergo na siya doon sa investigation, pinasulat na siya sa isang room, may mga witnesses, may investigator, may question document examiner, pero nung nandun sa korte, dininay niya pa na hindi niya sulat yun. So, yun yung natin, iniiwasan natin dito. Iniiwasan natin yung denial ng writer na hindi po ako yung nagsulat niyan, hindi po aking sulat yan. So, yung dalawang witness na yan at yung isang investigator, sila yung mga witness. Okay? Sila yung magiging expert witness niyan doon or state witness doon sa korte. Okay? Next is the do's and don'ts in the care, handling, and preservation of documents. So, yung mga do's, yung mga dapat natin gawin, una is keep documents unfolded in protective envelopes. So, sabi ko nga kanina, dapat hindi siya pino-fold. Okay? So, kasi minsan sa sobrang fold nyo yan, parang mapupunit na eh. So, yun yung iniiwasan natin dyan. Kasi yan ay fragile, Fragile or fragile na, na isang material. Kasi magagamit sa korte yan eh. Yan ay evidence. Okay? So, dapat daw ilagay sa mga protective envelopes yung mga documents na yan. Okay? Pangalawa, take disputed papers to document examiner's laboratory at first opportunity. So, kapag nakakuha daw, kapag ikaw ay isang forensic document examiner or question document examiner, ang dapat mo daw unahin kapag nakakuha ka ng specimen or ng potential na evidence na QD case, dapat daw ay dediretso mo saan? Sa laboratory agad. Okay? Huwag ka nang dumaan sa kahit saan pa. Huwag ka nang dumaan sa girlfriend mo, huwag ka nang dumaan doon sa bahay nyo, huwag ka nang dumaan sa 7-Eleven. Diretso agad doon sa laboratory. Bakit? Para maiwasan po natin yung, minsan kasi, di ba, umuulan. Baka mabasa. So, kapag nabasa ang isang paper, may may chances yan na mag-scatter yung mga ink. Okay? Storage is necessary, so keep in dry place away from excessive heat and strong light. So, dito naman,
dapat daw i-consider din natin yung paglalagyan natin nung mismong document. Huwag daw natin itatapat doon sa excessive heat or doon sa masisinaga ng araw kasi may mga papel or may mga ink glass na kapag nasinaga ng excessive light, nagfe-fade po yung pinakasulat doon sa papel. Okay? Nagfe-fade siya, so hindi na ganon ka 100% yung makikita nila na ano doon na ink. Okay? So hindi na po siya ganon ka ganda or hindi na ganon 100% na makikita nila kung ano talaga yung kunyari yung ink na ginamit. Yung mismong sulat na ginamit kasi nga parang nag-scatter na siya, no? Nag-scatter na yung pinakasulat. Ano pa? So dapat daw sa dry place natin ilagay. Kasi minsan doon sa pinaglagyan pala natin natutuluan, no? So hindi natin ma-assure talaga na hindi yun mababasa. Ano po? So mas maganda meron tayong talagang lalagyanan, meron tayong filing cabinet. Kapag kayo ay mga professional na, no, kung sa isa man sa inyo na maging professional, so ganun ang gagawin. Ilalagay sa filing cabinet. Okay? So yun po yun. Dito naman sa mga don'ts, syempre, yung mga hindi dapat natin gawin. So una, do not handle disputed papers excessively or carry them in a pocket for a long time. So dito naman, dapat daw yung mga question document or scrutinized document ay hindi natin ilalagay sa bulsa ng mahabang panahon. May mga makakalimutin kasi, no? May mga makakalimutin pagkakuha ng papel, pinold, tas nilagay sa bulsa. Hindi na nila naalala pagdating nila sa bahay, nandun pala yung possible na maging ebidensya sa korte, tapos nalabhan pa ni Mrs. Di wala na. Wala na yung potential evidence. Pwede ka pa niyan makasuhan. Ano po? Kasi mishandling ng evidence or mishandling ng document. Okay? Do not make disputed documents either by consciously writing or by painting at them with the writing instrument or dividers. So, kung ano lang yung nakuha mo na specimen or yung nakuha mo na mismong document, wag mo po siyang lalagyan ng kahit ano. Okay? Kunyari, ang nakuha mo doon, pinakuha sa'yo yung question document. Kunyari, ito ay cheque. Tapos, nilagyan mo ng heart doon, pinirmahan mo sa baba, tapos nilagyan mo ng Chupapi, Lab, Diwata. So, nilagyan mo doon. So, siya ay, mishandling na rin. Kasi po, dapat kapag kumuha ka ng specimen, dapat as is lang. Kung ano lang yung nakuha mo, wag mong gagalawin. Okay po, kasi posible siya na makontaminate. Posible makontaminate yung document na yun. Okay? Do not mutilate or damage by repeated refolding, creasing, cutting, tearing, or punching for fling purposes. Dito naman, wag daw natin na i-refold. Sabi ko nga kanina, ang document or kahit anong papel yan, kapag paulit-ulit natin na tawag niyan, na pino-fold, nagkakaroon siya ng guhit. So, minsan, sa sobrang fold na natin sa mahabang panahon, pwede na siyang mapilas. Okay po? Huwag din syempre natin pupunitin. Huwag din nating, gugupitin. Okay po? Kasi, potential evidence yan na dadalhin mo sa korte na magpapausad doon sa sa case na yon. So i-handle natin ng maayos yung documents na yan kasi isa sa mga magdadala doon sa solution of the case. Next, do not allow anyone except qualified specialists make egemucal or other tests. Do not treat or dust for latent fingerprints before consulting document examiner. So dito naman, wag daw natin ibibigay sa mga hindi talaga mga espesyalista, no, specification doon sa document. Kunyari, si Ma'am Job, nakakuha siya ng specimen or ng question document or ng QD case doon sa isang place. Hindi ko po ibibigay yan doon sa tropa ko na pulis. Kahit sabihin natin na siya ay pulis. Okay? Kasi sila karamihan ng nakakakuha niya ng mga investigators.
Hindi ko po ididiretso doon sa police. Bakit? Kasi qualified ba siya na specialist sa sa document? Hindi po. So, yun ang i-consider natin. So, kapag kakuha ng QD case, nung mismong document, diretso agad doon sa mga espesyalista. Walang dapat na makakuha niyan na mag-undergo ng examination dyan ng kahit anong test, dapat specialista lang doon sa document. Okay? So, syempre, wag din natin kalimutan na yung syempre yung fingerprints natin, di ba? May iba kasi ng mga papers na kapag hinawakan mo, dumidikit yung fingerprint mo. So, isa din yun sa i-consider natin. Wala tayong ibang pagbibigyan, wala tayong ibang pagpapasahan yan, kundi yung mga qualified specialist lang. Okay po, hindi doon sa mga tropa nyo, pinahawak nyo sa mga tropa nyo. Hindi po yun pwede. So, next is the signature, a name of a person signed by himself on a document as a sign of acknowledgement. So, ang signature daw po is pangalan, no? Pangalan nyo, pangalan ng tao na isinusulat bilang patunay daw ng pagkakakilanlan o pagpapatunay ng isang dokumento. Okay? So, combination of rather limited letters or designs, and due to its frequent use, it becomes most automatic with its source. So, combination din daw po siya ng mga letters or designs. Katulad ng pirma ni ma'am. Ang pirma ni ma'am ay may heart sa dulo. So, yun ay pagkakakilanlan ko or trademark ko. So, paulit-ulit na ginagamit ni ma'am, nagiging source na siya or siya na yung ginawa or ginamit ko na signature ko talaga. Okay? So, yan po ang signature. Next po is the model signature. So, a genuine signature which was used in preparing simulated or trace perjury. So, sa model signature class, kung meron tayong, di ba, question document at standard document, ito po ay isang standard document. Okay? Yan po yung kaparehas niya. Kasi yan po yung genuine na signature. Yan yung pinagagayahan doon sa simulated forgery and trace forgery. Okay? Yan ay genuine signature or authentic signature.